Habang pinagmamasdan natin ang mabilis na pag-ikot ng mundo, lalo na sa usapin ng edukasyon, napapaisip tayo, nasaan na nga ba tayo? Ang bawat silid-aralan ay parang salamin ng ating lipunan. At sa bawat sulok ng Pilipinas, makikita natin ang malalim na kwento ng pag-asa, pangarap at oo ng pagkakahiwalay. Isipin mo, kaboses, isang batang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw, bitbit ang lumang bag na puno ng punit-punit na notebook at lapis na halos kapiraso na lang ang haba. Sa silid-aralan nila, 2 o 3 mag-aaral ang nagsisiksikan sa isang upuan. Mainit, siksikan, at minsan pa ay tulo-tulo ang pawis ng guro habang pilit na ipinapaliwanag ang leksyong mula pa sa panahong hindi pa uso ang cellphone. Walang projector, walang internet, at ang tanging koneksyon sa mundo ay ang mga kwento ng guro tungkol sa labas ng baryo. Pero sa kabilang dako, may mga batang halos kasing edad nila. Pero ibang-iba ang sitwasyon. Gising sila sa umaga, nakaayos na agad ang mga laptop, at sa isang pindot lang, naaabot nila ang sagot sa kahit anong tanong. Sa bawat likod ng computer screen, andun ang AI na handang magturo, magsuri at umalalay sa bawat aralin. Isang virtual classroom kung saan pwedeng maglakbay sa sinaunang Greece gamit ang VR o makipag-collaborate sa mga estudyante sa ibang bansa gamit ang real-time translation. Hindi sila limitado sa 4 na sulok ng silid. Malawak ang mundo nila at sa bawat araw, lumalawak pa ang kanilang kakayahan. Dito natin nakikita ang tinatawag na intelligent divide. Hindi lang ito basta agwat ng may kaya at wala, kundi pagitan ng mga may access sa kaalaman at mga naiwan ng lumalawak na teknolohiya. Habang ang ilan ay ginagawang hagdan ang AI para pataasin ang antas ng kanilang katalinuhan, marami ang hirap pa ring umabot sa unang baitang ng makabagong kaalaman. Ngunit sino ba ang tunay na nawawalan dito? Hindi ba't lahat tayo? Kapag may batang naiwan, kapag may guro na hindi nabigyan ng sapat na training, kapag may komunidad na hindi naabot ng internet, hindi lang sila ang talo. Buong bansa ang nawawalan ng talento, ng potensyal, ng kinabukasan. Hindi natin maikakaila. Napakabilis ng takbo ng AI. Halos buwan-buwan. May bagong teknolohiyang ipinakikilala. May apps na kayang magsalin ng wika. May software na kayang gumawa ng buong research paper. May mga video na kayang buuin mula sa simpleng text. Ngunit habang ang teknolohiya ay parang kidlat sa bilis, ang sistema ng edukasyon, ang mga pulisiya, tila ba usad pagong kung gumalaw. Hindi agad nakakasabay. Minsan, bago pa maipatupad ang bagong kurikulum, lipas na agad ang nilalaman nito. At dito pumapasok ang malaking hamon sa ating mga guro. Sila na nga ang una at huling sandigan ng mga bata. Sila pa ngayon ang inaasahang biglang maging eksperto sa AI. Ngunit paano kung kulang sa training? Paano kung wala talagang access sa mga bagong kagamitan? Imbes na maging inspirasyon, nagiging sanhi pa ng takot ang AI sa mga guro na baka isang araw, palitan na sila ng makina. Ngunit hindi ganun dapat ang takbo ng kwento. Ang AI ay hindi para palitan ang guro. Ito ay para bigyan sila ng bagong sandata sa pagtuturo, para gawing mas makabuluhan at mas malawak ang pagkatuto ng bawat bata. Ngunit hindi lang mga guro ang kailangang tulungan. Marami ring magulang ang natatakot sa AI. Iniisip nila, baka mawala ang trabaho ng anak nila, baka lumayo ang loob ng kabataan sa tunay na buhay, baka mawala ang sariling kultura at identidad. May mga kwento pa na sinasabi, teknolohiya, hindi ko yang kailangan. Mas mabuti pa ang tradisyonal. Ngunit ang totoo, kung hindi tayo sasabay, tayo rin ang maiiwan. Ang teknolohiya, lalo na ang AI, ay hindi na pwedeng balewalain. Ito na ang realidad. At kung gusto nating manatiling bahagi ng pag-unlad, kailangan nating yakapin ito. Ngunit may tamang gabay at tamang prinsipyo. Dito na papasok ang usaping etika at moralidad. Kasi, hindi lang basta tool ang AI. May mga bias ang algorithms. Kung saan-saan kinukuha ang data, minsan, hindi na tayo ang may kontrol. Baka sa bandang huli, ang mga batang Pilipino natututo na ng values at pananaw na malayo sa ating kultura. Dapat nating bantayan
Paano ginagamit ang AI? Sino ang may kontrol? Kaninong interes ang pinapaboran? At higit sa lahat, paano natin mapapanatili ang pagkakakilanlan ng bawat batang Pilipino sa gitna ng global na teknolohiya? Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, andyan ang pag-asa. AI can be the greatest equalizer. Kung maayos ang pagplano, kung bawat bata, saan man sa Pilipinas, ay nabibigyan ng access sa internet, devices, at tamang training, kayang pantayin ng AI ang agwat ng oportunidad. Kayang gawing global citizen ang bawat batang Pilipino. Kayang itaas ang kalidad ng edukasyon. Kahit sa pinakamalayong bundok o isla, nasa atin ang hamon, kaboses. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Kailangan ang private sector, ang mga NGO, ang bawat isa sa atin. Kailangan nating magtulungan para maabot ang bawat batang Pilipino. Kailangan ng mas mabilis na aksyon sa pulisya, mas bukas na pag-uusap tungkol sa AI ethics, mas malawak na training para sa mga guro, at mas malalim na pangunawa sa mga magulang at komunidad. AI is not our enemy. AI is our test. Sa bawat pagkakataong pumipili tayo ng makabago, sa bawat batang natututo ng AI, sa bawat guro na natutong gumamit ng bagong teknolohiya, tayo ay sumusulat ng bagong kabanata ng edukasyon. Kabanata kung saan hindi lang katalinuhan ang sukatan, kundi dignidad at pagkakapantay-pantay. Sa bagong kwento ng edukasyon, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa dami ng alam, kundi sa lawak ng naabot. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung gaano natin naprotektahan ang dignidad at karapatan ng bawat bata, saan man sila naroroon, sa lungsod man o sa liblib na baryo. AI man ang teknolohiya, pero tao pa rin ang magpapasya kung sino ang may lugar sa kinabukasan. Mabuhay ang edukasyon ng Pilipino sa panahon ng AI. Mabuhay ang bawat batang Pilipino na may karapatang matuto, mangarap at magtagumpay. Sa huli, hindi teknolohiya ang magdidikta ng ating kinabukasan. Tayo, ang bayan, ang magpapasya kung paano natin gagamitin ang AI para sa ikabubuti ng lahat. Ang kinabukasan, nasa kamay ng bawat Pilipino at walang batang dapat maiwan.